Hello, magandang gabi po muli sa inyo lahat. Muli po tayo magtatalakay sa ating YouTube channel na Kakag TV. Medyo matagal-tagal na rin po tayo hindi nakapagtalakay. Ngayon, meron po tayong nakilalang barangay captain. Ito pong barangay captain na to ay barangay captain po ng barangay Highway Hills ng Mandaluyong City na kung saan ay napakarami pong natutulungan itong barangay captain na to. Alam nyo po, wala po siyang pinipiling tinutulungan. Basta lumapit po sa kanya, alam nyo po kung bakit tumutulong siya sapagkat siya po ay may pinaguhugutan. Pero bago po tayo magsimula sa ating pagtalakay, gusto ko po munang magpakilala. Ako po si Joel Perario Amongo. Ako po ay writer ng aming pahayagan, yung dyaryo na saksi ngayon. Medyo sabi ko nga kanina, matagal-tagal po tayo hindi nakapag-live dahil sobrang dami po ang ginagawa po natin sa aming pahayagan. Subalit ay gusto ko po muling talakayin itong nakilala po natin na isang barangay captain nga po, tulad ng binabanggit ko kanina. Ito po ay barangay captain ng barangay Highway Hills, dyan po sa Mandaluyong City. Ang pangalan po ng barangay captain na to, si Chairman Rolando Dodoy Rugay. Siya po ay ipinanganak po sa Zamboanga del Sur, subalit ang kanyang pagiging barangay captain ay dito na po siya sa Mandaluyong City, particular po dito sa barangay Highway Hills sa Mandaluyong City. Ang kanyang barangay, malapit lang po sa doon sa mga nakakaalam sa Boni, malapit lang po sa Boni yan, ang kanyang barangay. Yun nga po, ipinakilala po sa atin ang ating kaibigan at nakakatuwa po itong barangay captain na to. Sabi ko nga kanina, alam niyo po kung bakit siya tumutulong, ay may pinaguhugutan po siya. Dahil ikinikwento niya po sa akin, noong daw pong elementary pa siya, ay namatay po ang kanyang tatay na kung hindi tayo nagkakamali, ang edad ay 50 plus lang po. Namatay po sa kahirapan nila. Dahil po sa kahirapan po nila, hindi po nadala sa ospital ang kanilang tatay. At binabanggit nito si Chairman Rugay na yung kanyang mga nakakatandang kapatid po na mga babae ay mga mahiyain din po. Kaya nga wala po silang nagawa dahil sa kahirapan po nila ay namatay po sa banig ng karamdaman ang kanilang ama na pinagmasdan na lang po nila dahil sa kahirapan. So, yun po yung binabanggit po natin na na kanya pinaguhugutan po na kaya po siya ngayon tumutulong ng mga may sakit, particular po yung mga may cancer na lumalapit po sa kanya kahit sa lugar man po ay tinatanggap niya po, wala po siyang tinatanggihan. Natulungan po si Barangay Chairman Dodo Rugay ng Barangay Highway Hills dyan po sa Mandaluyong City. Sa katunayan po ay meron po tayong mga na-interview nung isang araw. 4 na katao po itong lumapit kay Chairman Rugay. Isa po rito ay nag-champion po ng Asian Games. Kung hindi tayo nagkakamali, 1998. At mapapakinggan po natin dito sa ating interview yung humihingi po ng tulong kay Barangay Chairman Rugay. At ang isa naman po, ang isang ginang na asawa po ng miyembro ng PNP ay humihingi din po ng tulong. At ang kaklase mismo ni Chairman Rugay sa Zamboanga del Sur, kaklase niya po nung high school, ay humihingi din po ng tulong. Itong mga tao na to, ang tawag nga po nila kay Barangay Chairman Dudo Rugay ay
sabi nga nila, hulog ng langit daw po sa kanila itong si Barangay Chairman Rugay. Dahil alam nyo po, napakalaking gastusin po ang meron pong karamdaman na cancer. Ito nga pong isang nakausap natin, itong na-interview natin, na asawa po ng miyembro ng PNP o pulis, ay gumastos na raw po sila ng 200,000 mahigit. At sa katunayan niya po, meron daw po silang grocery, nalugi po dahil sa sakit ng kanyang mister. Ang rango po ng kanyang mister ay SPO1 na po sa pulisya. Subalit ay kinakapos po sila ngayon, kaya nagpapasalamat po sila na nakilala nila si Chairman Rugay. Ito pong si Chairman Rugay, yun nga po, ang ipinangako po ni Chairman Rugay noong, alam nyo po kung bakit po nagsimula si Chairman Rugay, na bakit po naging barangay chairman, dyan po sa Barangay Highway Hills, dyan po sa Mandaluyong City. Simula po, sabi ni Chairman Rugay, ay nagpapataya lang daw po siya ng ending nung araw. Nagpapataya lang daw po siya ng ending. At dahil sa dami niya po nang nakikilala sa kanilang mga kabarangay, tumakbo po siyang kagawad. At sa kabaitan po nitong tao na to, ni Chairman Rugay, unang takbo niya pong barangay kagawad, ay nag-number 1 po siya kaagad. Isang term lang po siya sa pagiging barangay kagawad, tumakbo po siyang barangay chairman. Yun po, landslide kaagad. Nanalo po siyang barangay chairman. At kaya nga po, sabi niya, nagpapasalamat siya, hindi naman daw po niya hiniling na makaupo siya bilang barangay chairman ng Barangay Highway Hills, diyan po sa Mandaluyong City. Subalit ay na-elect siya dahil sa kagustuhan po ng kanyang mga kabarangay, dahil po sa ipinakita niyang kabaitan sa kanyang mga kabarangay, ay tuloy-tuloy ang kanyang pagkapanalo. Una, kagawad. Pues kagawad kaagad siya. Tapos tumakbo siyang chairman, naging barangay captain siya kaagad. So, yun po. Kaya nga po, pakinggan po natin yung pahayag ng ilang mga nakapanayam natin, mga na-interview natin, dito po sa barangay hall mismo ng Barangay Highway Hills, dyan po sa Mandaluyong City. At kasabay po ng interview din po natin kay Chairman Rolando Dodo Rugay ng Barangay Highway Hills ng Mandaluyong City. Tatlo sila dito, yung sinama ko. Opo. Yun ang pinakamahirap para sa akin dahil sa tagal nang hindi nagkamot, ang sabi ng mga doktor doon is cancer na. Cancer na talaga. Hindi na siya makatayo at hindi na nagpapansyon yung dalawang paa niya. 6 months. 6 months siyang hindi na makakatayo. Binata siya, 29 years old. Sobrang hirap ng buhay. Ano po pangalan? Aljon Ascona. Taga Tama saan po? ba? Aljon Ascona. Taga saan po? Doon din sa Zamboanga. Barangay Campo Uno, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang totoo lang, pag-uwi ko ngayon, binisita ko talaga. Sa bagay, naka-uwi na siya. At tinawagan ako ng doktor, yung nag-opera din sa akin dati. Din siya rin yung nag-opera. At ang sabi niya, congrats, Mr. Rugay. Oo. Okay na, mabuti na lang hindi cancer. TB sa buto. TB sa buto. Tapos tinanong ko yung doktor, paano yun, Dok? Oo. May chance pa ba siyang makakalakad? Sabi niya sa akin, yes. Oo, makakalakad. So, nung time na palabas na sila sa Chinese sa St. Luke's Global, nung kinurot na yung paa niya rito, nakaramdam na siya. Dati hindi po. Wala talaga. Talagang totally. Gumaganon-ganon yun. Kasi kasabay ko siya eh. Kasabay kaming tatlo. Sila, bali, 7 kayo lahat, no? 7 kayo lahat. Tapos,
Ngayon, nung binisita ko na siya, bago naman ako bumalik dito sa Maynila, Hmm. yung dalawang paa niya, makaganon-ganon na. Yung dalawa na. At ang sabi ng doktor, pinakamatagal, Mr. Rogay, 8 months, Ay. mag-normal na siya. Doon ako tuwan-tuwa. Ang liblib talaga ng lugar. Sobrang liblib. Ay pinuntahan ko dahil gusto kong makita siya. Na katulad kanina, gusto kong makita husband mo. Na pinuntahan ko doon sa apartel. So, ganun lang eh. Malaking bagay na... Sagot niyo po lahat ang ano nila, pati sa partel. Sagot. Pati sa kain po namin. Sagot. Grabe, no? Sinagot ko lahat. Lahat naman yan dyan. Lahat yan. Yung mga pupunta diyan ngayon. Lahat yan. Dalawang klase lang naman yun. Edukasyon, sakit, edukasyon, sakit. Yung mga araw-araw naman marami dito. Doktor na nga ang tawag nila sa akin. Okay, maraming salamat po. So, ganun lang. Ganun lang naman eh. Iba-iba naman. Ganun lang. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ako po si Ginang Nelia Baydal sa Aurora, Zamboanga del Sur. Napunta po kami ngayon dito sa Mandaluyong kasi dinala kami ni Kapitan Orlando Rugay. Kamag-aral ko siya mula first year high school up to fourth year high school. Tapos nagkita kami doon sa Aurora. Sinabi ko sa kanya yung problema ko tungkol sa anak ko po. Yung anak ko kasi breast cancer bilateral, yung dalawa po talaga. Ano pangalan po ng anak nyo? Annalisa T. Baydal. Ilang taon na po yun? 41 years old po. Kailan po nagsimula yung cancer? Ay ano po, panahon kasi ng pandemic, mayroon na talagang nakita Bukol. namin na sa kanyang dibdib, Ah, yung suso. Kaya lang hindi kami makapunta sa hospital dahil pandemic po. Gayon, napunta kami sa Dao, Pagadian City. Pinuntahan ko po yung kakilala kong doktor na si Dr. Ray Auman. Sabi niya nga, Te, hindi tayo makaano ngayon dahil pandemic. Ang daming nagtitend sa labas, hindi kayo ma-accommodate. Opo. Kaya dahil sa pandemic, umabot ng 2 taon hanggat noong November 2020 na 2021 yan, naoperahan po siya. Opo. Dahil medyo gumaan-gaan na yung COVID-19. Pagkatapos po, ng January, only to find out na malignant pala po yung niya, yung tinatanggal niya na suso, yung dalawa sabay-sabay, pinabiopsy ko po. Pagkatapos po, May anak na po malignant. itong anak nyo? Ano po? May pamilya na to? Wala po. Wala, dalaga siya. 41 years old, PWD po kasi siya. Tapos po, na siya, chemotherapy doon din po sa amin, sa Pagadian City. Pagkatapos ng chemo, ito ang yung radiation na. Nagkataon po na nagkita kami ni Kapitan. Saan po kayo nagkita? Doon po sa Aurora, kasi taga-Aurora po siya sa Aurora, Zamboanga del Sur. Opo. Sabi po niya sa akin, sama na tayo sa Maynila, doon natin ipapa-radiate si Anan. Opo. Hesitant ako sa una dahil yung nasa isip ko, paano ko makapunta sa Maynila? Hindi ko na talaga pasikot-sikot doon. Hindi alam, hindi Nag-o-offer ko kabisado. si Kapitan na hindi ka na mag-alala, may sasakyan Alam ka niyo po na. na kapitan si Opo, Kapug. alam. Sabi Kapugay. niya, may sasakyan ka na, bibigyan kita ng sasakyan. Akong bahala sa anak mo, wala kayong gastusin kahit piso. Sabi niya sa asawa ko, dalhin ko na ito si Bay kasi ang namin tawagan. Dalhin ko to pati anak niya dahil para matulungan ko siya. Kaya ngayon, taos puso po ako nagpapasalamat kay Kapitan Orlando Rugay sa kanyang tulong na naibahagi niya sa amin dahil po napakalaking tulong. Nasaan na po yung anak niyo ngayon? Nasa Frederick sa Parkel, iniwan ko po kasi pala ngayon, ika-16 day na radiation out of 30 days. Okay. 30 sana, 30 yun, ika-16 pa ngayong araw na ito. Kaya hindi ko lang po siya sinama ngayon dahil para makapagpahinga siya. Radiation. Ira-radiation niyo. Kailan po Opo. ulit?
Matagal pa po kami dito, hanggang 26 pa kami mag-cut 30 days. Dito po sa Maynila, ilang days Sa na Chinese po po kami dinala ni Kapitan. Ah. Kahit malayo po, sa Maynila po ngayon, kayo? pero Sa Blooming Trees. ay, may sasakyan nga araw-araw, may sundo hatid sa amin. Kaya nga sabi ko, saludo ako sa iyo, Kap. Napaka malaking tulong talaga. Mabait na siya. Wala na. Sabi ko nga, sus, hindi ko sukat akalain na mula kami magkaklase na nasa isip ko nga, labay, hindi ko talaga masaisip na ganito pala ang maitulong mo. Kahit sa akin, nag-iisa lang ako, malaking tulong na yan. Ang dami niyang natutulungan. Totoo po yan. 3 po kaming sabay-sabay na sinama niya dito noong July 19. Kaya sabi ko, yung usa umuwi na. Mahirap po yun, hindi makatayo. Yung isa, yung asawa po niya sa thyroid. Nandyan pa sa apartel, kasama namin. Kaya sabi ko, wow, mag-usap kami, wow talaga si Kapitan, no? Parang hulog sa langit sa amin ba na mga walang pera. Kayo ma'am, ano po pangalan nila? Ako po si Ninita Turbanos. Ano naman po ang, taga saan po kayo ma'am? Taga Zamboanga City din po kami. Ano po ang problema na dinulog nyo kayo? Ay yung asawa ko kasi, yung 2019 nagkasakit po siya sa thyroid cancer po. Tapos hindi po siya napagamot kasi nagkataon na nag-lockdown din yun. Kaya hindi kami nakapunta sa Cagayan. Tapos hanggang nakilala namin si Kap. Paano nyo nakilala si Kap? Yung pinsan kasi ng asawa ko, kaibigan niya. Okay. Oo, tapos siya ang doon kay Kap na may pinsan siya na nagkasakit. Tapos wala talaga kaming pera pang-opera kasi sabi ng doktor, kailangan daw mag-prepare ng 250 to 300,000. Oo, kaya nga malaki na rin ang gastos namin noon, yung mga 3 years din yun siya nagkasakit. Kaya marami na kaming utang doon. Saan po nagtatrabaho dati, mister niyo? PNP po siya. Ganun ba? Oo, sa Aurora, Zamboanga del Sur. Doon siya naka-assign. Ano na po rango niya? Na po siya, SP1. Oo. Tapos yun, nakilala namin nagsabi yung pinsan niya na dati niya doon. Tapos tinawag niya yung asawa ko na papuntahin sa bahay nila. Yun, ang sabi niya na, sige, dalhin kita doon sa Manila. Kailan po yun? Kailan? Mga July po yun. Kasi nagpunta kami dito July 19. Mga July 10 siguro. Nandito ngayon ang mister niyo? Nandyan po sa apartel. Kahalabas lang po namin kahapon sa Manila Doctors. Kasi nag-REI siya. Tapos ngayon nagpa na siya doon sa apartel. Siguro mga 10 days pa kasi siya i-isolate. Hindi pa pwede labas. Okay. Tapos hindi siya makalakad, ganun. Hirap talaga yun. Tapos yun, wala kaming pera nun. Talagang sinagot lahat ni Kap. Lahat binigay niya. Kaya malaki talagang pasalamat namin sa kanya. Hindi namin alam kung paano namin siya bigyan ng pasalamat. Kasi malaki talaga ang niya sa amin. Kasi maliit pa yung mga anak ko eh. Ilang taon po ang mga anak? Yung isa, yung pinaka-eldest po namin, 18 pa po yun. Yung Tapos bunso. yung bunso, 4 years old pa yun. Kaya malaking gastos talaga sa sa pag-aral. Tapos wala talaga kaming noon. Ilan po ba anak niyo? 4 po. Opo. Kayo po, nagtatrabaho po kayo? Wala, sa bahay lang po. Noon may po ako noon, grocery, tindahan. Tapos yung nagkasakit siya, wala na, nabagsak na lahat. Naubos talaga yung pera namin noon. Kaya, buti na lang may isang tao na malaki talaga ang puso. Kaya, malaki talaga ang pasalamat namin sa kanya. Sige po, salamat po. Salamat din po. Sila? Romeo po, Romeo Snooki Villanueva. Opo. Nag-champion po ba kayo? Sa Asian Games po. Anong laro?
Billiard po, billiard. Mga anong taon po yan? Panahon po ng 1998, era of administration po. Opo. Bakit nandito po kayo kay Kap Rugay? Ano po ang... Napunta po ako kay Paring Kap dahil lang po humihingi po ako ng patungkol sa aking kalusugan. Opo. Almost 3 months ko na po dinadala. Oo, anong sakit po? Sa hilo po, yung hilo. Mm. Ngayon, di ko malaman kung saan ang gagaling. Mm. Sabi nga ng doktor, magpa-laboratory daw po ako. Oo. Kasi pagdating ko naman ng ospital, ang dami po nahihingi. Oo. Naintindihan ko naman po yung mga protocols nila, yung mga swab test, PCR test. Sabi ko, hindi ko muna magagawa yan dahil ang kailangan ko lang po yung para sa gamot ko sa pagkahilo. Oo. Yun po. Oo. Sabi ko, sige ako, pag-iisipan ko. Paano nyo nakilala si Kap? Panahon pa ho ng 80s nang makasama ko po yung Paring Kap. Sa laro po? Sa paglalaro Sa po. billiard din po? Opo. Oo. So, nag-usap na kayo ni Kap, tutulungan po kayo? Opo. Kaya kayo nandito. Opo. Ano po panawagan nyo sa pamahalaan? Ang panawagan ko po sa pamahalaan sa ngayon, yung pong aking para patungkol sa retirement benefits Opo. na ang lahat po ng kasamahan ko ay nakuha na yung para sa kanila. Ay almost 2 dekada na po nakakaraan sa paghihintay ko. Talagang wala na po akong malaman kung anong gagawin ko. So, Kailan po kayo nag-retire? Ito na po, 2011 na po, ganun. Opo. Ano po yung status ng retirement nyo? Naiipit po yung aking papeles sa Pagcor. Bakit daw po? Pumunta na po ako sa Philippine Sports Commission Mm. na yung papel ko nga po inaasikaso ko. Ang sabi nila ay inihintay pa nila ang sagot ng Board of Resolution ba ho yun? Ngayon, okay na po yung sa BSA, ipinasa ng Pagcor. Ay, ang tagal na rin po sa paghihintay. Kaya sabi ko, Saan po dapat panggagaling sa PSA ang retirement nyo? Benefits? actually po, ang budget na nanggagaling sa PSA, nanggagaling sa Pagcor. Pagcor. Ngayon, yung papel ko, nasa Pagcor na, Mm. ay intay na lang daw po, sabi nung PSA. Ay, ang tagal ko na po pinapalo hanggang ngayon, puro paasa na lang po. Sana po naman sa humihingi na rin pa ako ng tulong sa kanila para nga po dyan sa kung paano nga ako mapapadali ang proseso. Oo, ay wala, hanggang sa na lang, lagi ang pangako, ay puro ganun na lang po. Okay. Sige po. Maraming salamat po. Ipararating po natin to sa pamahalaan. Sige. Opo. Okay. No. Ako po si News niya. Kapitana Belsa, asawa po ni Cap June Ano barangay po? Burol po. Nandito lang po Ano pong complete name ni Mr. nyo? Ernest F. Santos Jr. po. Barangay Burol. Opo. Yes po, actually hindi naman ako pumunta dito para humingi ng tulong kay Cap, kundi nandito lang po ako para magpasalamat. Okay. Kasi- Ano po ang naitulong ni Kap? Maraming Rugay sa po. inyo. Tumatakbo pa lang si Cap, andyan na yan. Kailan? Mga anong taon po yan? 2010. Tapos po, mga malitang gano'n hanggang sa ma-hospital si Cap, nandyan yan. Kasi, pangit mo sa loob na nasabihin siguro yung presyo, napakalaki na naitulong niyan. Tapos nung huli, magpapasko, December, last year lang, no? Bigyan kami nakakita ng kapitan na bigyan ka ng 5 lang sa aking bigas. Natulungan ko na yung mga tao sa amin. Natulungan niya pa si Cap kasi pambili ng gamot, mga pang-therapy niya. Kaya alam mo ba, kaya ako nandito, bibili lang ako ng bigas, papasama doon sa tao niya. Kaya nasarapan sa bigas na binigay niya. Pero, kabiling-bili na ng aking asawa na dumaan ako sa barangay ni Kapitan para kumustahin at pasalamatan siya. Kaya, Kap, eto na naman ako, thank you. Napakagaling na Kapitan po nito, napakabait. Ano po sakit ng Mr. nyo? Ano po siya eh. Nagkaroon siya ng... Actually, nung araw yan, gumagalaw yung kamay niya, nagkaroon siya ng tremor. Dinala ko sa Polymedic. Hindi naman nila nakita na ano yun, meron pala siya rito. Sabi, dugo daw na. Okay. No? Kaya nung huli,
Pandemic pa, wala ka pang dala ng ospital eh. Nadala kami sa Pasig, kaibigan ng kapatid ko. Inano sa kanya may nakitang bukol, ang laki. Lipat naman daw kami sa medical. Akala ko naman, babayot sila. Biniyak na yung ulo, tapos tinanggal yung buto niya rito. Kasi, hindi siya cancer, kaya lang nakakatakot kasi nakaipit dun sa buto niya rito. Kailangang tanggalin yun. Kaya, uka yung ganito niya, lubog. Sa medical na usapin, ano po na itulong ni Kap Rugay sa inyo? Actually po, nagpadala po talaga yun. Nado sa doctor, sa opera. Oo. Nasa bagay po, hindi man lang kailangang banggitin na kasi hindi man kailangan makipagpaligsahan sa laki na ibinigay. Opo, opo. Ba't ikaw ay natulungan kay malaki, malaki. Ba't ikaw ay naaalala, sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap lumapit. Sa kamakingin natin. Kaya hindi naman po yung aming mayora, hindi naman kami pinabayaan. Kapwa kapitan niya rin naman, mga nagbigay po yan, tinanong niya na sika. Opo. Ano po ang mensahe niyo kay Kap Rugay? Sana po, katakbo ba kayo, Pap? May time pa kayo? Tatlo pa. Pero para ito, hindi ko naman sabihin sana huwag kayong magbago kasi natural na mabait eh. Sana makapo pa kayo ulit, marami pa kayong matutulungan. Kahit na hindi niya ako constituent, alam ko nilalapitan na ibang barangay Mga ito taga eh. Sambuanga po ito. Yes po, may nababalita na, nasabi ni John sa akin, minsan, may lakad tayo kasi ginaw namin yan. Opo, pinapaano sa akin sikap eh. May pinapati mga pasyente, pinababantayan pa. Pag binadala sa ospital, minsan hindi naman nila constituent yata, ba't may lumapit sa kanya kahit ibang barangay, tinutulungan niya. Diba? Kasi, hindi kamukha namin. Ang asawa ko rin naman, tumutulong niya, pero ang barangay ko actually, pinakamaliit at mahirap na barangay. Wala po kaming pinagkukunan kundi Resources na gano'n. umaasa lang po kami sa bigay sa City Hall. Ang dami siyempre, hindi mo pwedeng hindi ka tutulong. Kahit may sakit ang asawa ko, kailangan tumulong ka, lalapit sila. Kaya lang, kahit konti lang, mas makatulong ka, ayos na yun. Kap, thank you. Thank you. Saan Thank po you, kayo, Pap? Kapitana. Pinasya lang kita rito. Pag-ibig kita Thank pinasya you, lang. Kapitana. Yes Salamat. po. Okay, maraming salamat ma'am. Ingat po. So, yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana po ay lagi po kayo magsubaybay sa ating YouTube channel na Kakal TV dahil meron po tayong mga ipapalabas po rito na mga public service po. Meron po tayong pakikita na mga magagaling at mababait na mga tao. Ipipicture po natin dito sa Kakal TV. So, yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa susunod po muli. Good evening po.